Nagtatampok ang Tawi-Tawi ng hindi kapani-paniwalang natural at kultural na mga destinasyon. Ang koleksyong ito ay sumasaklaw sa mga sagradong taluktok, makasaysayang relihiyosong mga site, malinis na isla, at natatanging kultural na palatandaan sa pinakatimog na lalawigan ng Pilipinas. Nag-aalok ang liblib na lalawigang ito ng mga nakamamanghang natural at kultural na wonder sa buong munisipalidad ng isla nito. Baod-Bungaw. Ang Baod-Bungaw ay isang sagrado, isang protektadong mamasa-masa na kagubatan sa Tawi-Tawi, at isang sikat na hiking destination na sikat sa malalawak na tanawin, long-tailed macaque monkey, at cultural shrine, na kilala sa 6 na limestone pillars, 342 meters elevation, at malalim na espiritual na kahalagahan. Ang isang pinananatiling cobblestone na landas na naglalaman ng 3,608 na hakbang ay humahantong sa mga hiker mula sa barangay Pasiagan hanggang sa lugar ng summit. Itinuturing bilang isang banal na lugar ng paglalakbay para sa mga lokal na Muslim at Kristiyano, at nagtataglay ng tradisyonal na espiritual na halaga para sa mga sama Dilaut at Tausog. Saluag Island. Ang Saluag Island na kilala din bilang Sikulan Island, ay ang southernmost na isla ng Pilipinas, na may sukat na humigit kumulang 1.6 kilometro ang haba at matatagpuan sa munisipalidad ng Sibuto sa Tawi-Tawi. Nagtatampok ito ng malinaw na puting buhangin baybayin at ang Saluag Lighthouse. Napakalapit nito sa Sabah, Malaysia, yung tipong nakikita ang kalapit na lupain ng Malaysia sa maaliwalas na araw. Tahanan ng mga lokal na komunidad ng Sama Dilaut at Tausog. Pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ng seaweed. Sipangkot and Umapoy Islands. Ang Sipangkot at Umapoy ay dalawang kilalang isla na matatagpuan sa munisipalidad ng Sitangkay sa Tawi-Tawi, na sikat sa kanilang malinis na turquoise na tubig, pagsasaka ng damong dagat, at kalapitan sa Sabah, Malaysia. Bahagi sila ng pinakatimog na grupo ng isla ng bansa malapit sa Dagat Sulu at Sabah. Ang Sipangkot ay ang pangatlo sa pinakamalaking isla sa munisipalidad ng Sitangkay, na sumasaklaw sa humigit kumulang 5.1% ng kabuuang masa ng lupa. Gumagana bilang isang organisadong island barangay na may populasyon na halos 7,000 residente. Ang Umapoy ay isang malinis na kalapit na isla na binubuo ng humigit kumulang 9.2% ng kabuuang lugar ng lupain ng Sitangkay. Kilala sa malalawak na puting buhangin na dalampasigan, turquoise na tubig, at tradisyonal na stilt house na lumulutang sa mababaw na baybayin. Panampangan Island. Nagtatampok ang Panampangan Island ng pinakamahabang sandbar sa Pilipinas, na may sukat na humigit kumulang 3.1 kilometro ang haba, kapag low tide, na umaabot patungo sa kalapit na pulo ng Basibuli. Ito ay matatagpuan sa munisipalidad ng Sapa-Sapa sa loob ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Ipinagmamalaki nito ang pulbos na puting buhangin at malinaw na turquoise na tubig sa loob ng Basibuli Shoal. Natatakpan ng napakapinong, parang pulbos na puting buhangin at napapalibutan ng mababaw, malinaw na kristal na asol na tubig. May tuldok na may matataas na puno ng nyog at mga palumpong sa baybayin, na halos walang komersyal o permanenteng modernong istruktura. Ang mga bahagi ng sandbar ay bumababa ng bahagya sa antas ng dagat sa panahon ng pagtaas ng tubig, na ginagawang dynamic na nagbabago ang lugar ng lupa sa karagatan. Sangay Saipo Island. Ang Sangay Saipo Island ay isang nakamamanghang puting buhangin na destinasyon sa Simunol, Tawi-Tawi, na kadalasang tinatawag na Little Maldives of the South, para sa malinaw na turquoise na tubig, makulay na buhay sa dagat, puting buhangin, at mga cottage sa ibabaw ng tubig. Mula sa malayo, ang unang namumukod tangi ay ang mahaba at matataas na daanan na gawa sa kahoy na umaabot sa tubig, na nasa gilid ng mga kubo na nakadapo ng maayos sa mga stilts. Ang eksena ay parang isang blueprint ng Maldives, mas katamtaman lang.
Ito ay tahimik na inihahanda upang mag-alok sa mga bisita ng lasa ng payapang seascape at stilted escapes. Ang tubig dito ay nakakagulat na malinaw, malasalamin at mababaw, kumikinang na turkesa sa araw. Bihing Tahik Resort. Ang Bihing Tahik Resort ay isang magandang beachfront property na matatagpuan sa Barangay Paho, Bungaw sa Tawi-Tawi. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang sinama na nangangahulugang, sa tabi ng dagat. Nagtatampok ang resort ng kakaiba, clamshell-inspired architecture at nag-aalok ng mga tanawin ng Bod Bungaw. Ang mga istruktura ng bubong na idinisenyo upang gayahin ang hugis ng mga lokal na higanteng kabibe. Tinatanaw ang malinaw na tubig sa baybayin kung saan nasa likuran ng Bod Bungaw, ang pinakamataas na tuktok sa lalawigan. Ang resort ay may mga puno ng nyog na umuugoy-ugoy sa mga manicured ground, mga rattan chair at earth-toned cottage na nakalagay sa pagitan ng matataas na palumpong. Ang pool ay kumikinang sa ilalim ng araw, ang dagat sa kabila nito ay kumukuha ng mga kislap ng pilak habang nagbabago ang tubig. Sitangkay. Ang Sitangkay ay isang coastal municipality sa Tawi-Tawi, na kilala bilang Venice of the South. Tinawag ito dahil marami sa mga komunidad nito ay itinayo sa mga stilts sa ibabaw ng dagat, na konektado sa pamamagitan ng kahoy na walkways, at kinilala bilang country's southernmost settlement. Nagtatampok ito ng mga komunidad na itinayo sa mga stilts sa ibabaw ng dagat, gumaganap bilang ang seaweed na rehiyon, internasyonal na kabisera ng Bangsamoro na malapit sa Sabah, Malaysia. Nagsisilbing pangunahing producer na nagsusuplay ng mga produktong dagat at seaweeds. Karamihan sa mga residente ay Sama Bajau na umaasa sa pangingisda, paglalakbay sa bangka, at kalakalan sa dagat. Sitangkay Floating Market. Ang Sitangkay Floating Market ay ang sikat at natatanging floating trading hub na matatagpuan sa kahabaan ng Grand Marine Causeway Canal ng Sitangkay sa Tawi-Tawi. Isang mataong 1 kilometrong channel ng tubig na nagsisilbing pangunahing sea highway ng bayan. Pinangungunahan ng mga lokal na mangangalakal at mga komunidad ng Bajau na gumagamit ng maliliit na bangka sa pangangalakal at pagbebenta ng mga kalakal. Sariwang seafood, isda, at pang-araw-araw na ani na ibinebenta sa pamamagitan ng tambak sa halip na tradisyonal na tinitimbang na pagpepresyo. Nagtatampok ng makulay na mga lokal na pagdiriwang kabilang ang isang espesyalidad na floating night market setup sa panahon ng mga panrehiyong festival. Panglima Sugala Barter Market. Ang Panglima Sugala Barter Market, na lokal na kilala bilang Adlaw Pagtabo-Taba o Tabo-Taba, ay isang tradisyonal na lingguhang pamilihan sa Tawi-Tawi kung saan ang mga lokal ay nangangalakal ng fresh seafood, root crops, and farm produce. Ito ay ginaganap tuwing Sabado ng umaga simula bandang 7 a.m. sa Barangay Bato-Bato sa Panglima Sugala. Ang mga mangingisda ng Bajau, Tausug at Sama ay nagdadala ng sariwang isda, shellfish, tuyong isda, at seaweed na inani mula sa mga lokal na dagat kabilang ang mga ani ng sakahan tulad ng saging, nyog, kamoteng kahoy, at mga gulay. Ang iba ay kung saan ang mga katutubong grupo ay direktang nagpapalitan ng mga kalakal ng hindi gumagamit ng pera. Idinaraos tuwing Sabado sa Barangay Bato-Bato, ang mga magsasaka na naninirahan sa lupa at mga komunidad na naninirahan sa dagat ay ipinagpalit ang kani-kanilang ani mula sa Ridge to Reef. Giant Saltwater Lagoon, Mapon. Ang Giant Saltwater Lagoon ay kilala bilang Jurata Bay, na tinatawag ding Third Lake na matatagpuan sa Mapon. Ito ay isang malaking bunganga sa baybayin na nabuo sa pamamagitan ng sinaunang aktibidad ng bulkan na direktang bumubukas sa karagatan. Napapaligiran ng napakalaking, makakapal na berdeng bangin at luntiang mga halaman, madalas itong inihahambing sa isang sci-fi landscape. Ang malinaw na kristal na tubig ay nagbibigay daan sa mga bisitang sakay ng mga lokal na bangka na tumingin ng diretsyo sa mga correlay sa kahabaan ng baybayin. Isang pinagmumula ng tubig tabang ang matatagpuan mismo sa limestone cliff gap sa pagitan ng lagoon at ng katabing Crater Lake,
na nagsisilbing isang sikat na lugar ng paglangoy. Ang Mapon ay isang remote island municipality sa gitna ng Sulu Sea na nagtatampok ng volcanic lagoon, malinis na turquoise na tubig, at mayamang kultural na pamana. Ito ang pinakamalayong munisipalidad ng Tawi-Tawi at dating kilala bilang Cagayan de Sulu. Ang volcanic crater lake sa Mapon ay nagtatampok ng mga kakaibang inland na anyong tubig, kabilang ang Lake Gata at Lake Tikab, na pinaniniwalaang nabuo ng sinaunang aktibidad ng bulkan sa ilalim ng dagat. Ang Mapon ay nagtataglay ng makasaysayang kahalagahan bilang isa sa mga malalayong lokosyong na navigate at dumaan sa panahon ng makasaysayang Magellan Elcano Expedition ng unang pag-ikot sa mundo.